Maraming salamat, Brother Melvin. Yan. Good morning po sa inyo pong lahat at sa mga kapatid po natin na saan man kayong dakong naroon ngayon, ang pagpapala ng Panginoon ay siyang ating makamtan. Ngayon ay February 14 sa mga makalangit na dako. Ang ating pong pag-aaralan, nararamtan ng katwiran ni Kristo, robed in Christ's righteousness. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating pagsimula. Aming Diyos na mapagmahal na siyang naglalang ng langit at ang lupa, lubos namin kayong pinupuri at itinataas ang inyo pong pangalan na kayo po'y dakila at talagang nagbigay sa amin ng buhay at kaligtasan. Aming pong dalangin, O Diyos, ang aming pag-aaral dito sa aklat ng Romans chapter 4. Inyo po namang igawad sa amin ng sapat na karunungan upang makuha namin ang punto na amin pong dapat na may apply sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa verse 7 to 8 ng Romans 4, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Ano ba, tayo ba ay pinagtakpan ng Panginoon? Masama yun nung pag pinagtakpan mo yung tao sa kanyang kasalanan. Pwede kang madamay sa pagkakasala. Kapag pinagtakpan ng isang tao, yung pong pagkakasala ng isang kamag-anak niya. Pero dito mga kapatid, hindi tayo pinagtakpan ng Panginoon eh. Nilinis tayo ng Panginoon. Yan. At binalutan tayo ng katwiran niya. So, kasi yung pinagtakpan natin na kasalanan ng tao, kunyari tayo, pinagtakpan natin yung kasalanan ng asawa natin, nandun pa rin yung kasalanan eh. Tinabunan mo lang. Ibig sabihin, nandun pa rin yung baho, tinabunan lang. Pero sa ating Panginoon, iba yung pagtakip ng ating Panginoon. No? Nilinis niya muna tayo bago niya tayo dinamitan ng malinis na damit, yung kanyang katwiran. Napakaganda nun, ano? Kasi nga naman, ang ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid, ay hindi siya kontento na sabihin na, ayan, suotin mo ang righteousness. Bago pa isuot sa iyo yan, mga kapatid, sa atin, nilinis na tayo ng ating Panginoon na sang ng sarili niyang dugo. Ayan, napakaganda. Sabi dito sa mga makalangit na dako, madaling lalapit ang ating puso sa ating manunubos nang may pinakasakdal na pagtitiwala kapag iniisip natin ang kanyang ginawa para sa atin, kahit na tayo ay mga makasalanan. Yan. Ano po ang dapat nating isipin? Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Yan yung pinakasakdal na dapat nating pagtiwalaan. No? 6:37 ng Juan, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at ang lumalapit sa akin ay kailanman ay hindi ko itataboy. Napakalinaw ng talata na yan mga kapatid. So malinaw dyan at lalo pang tumitibay yung ating pananampalataya na ang ating pong Panginoong Diyos, hindi po siya namimili lamang ng ililigtas, kundi lahat ay gusto niyang iligtas. Kasi nga sabi dito, lahat ng lalapit sa akin, ang lumalapit sa akin. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Lahat eh. Lahat ng ibinigay ng Ama sa kay Jesus Christ. Ang lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Kung lahat lumapit sa Panginoon, hindi niya itataboy. Kahit gaano makasalanan. Kasi nga naman ang tao ay hindi mapapahamak dahil sa kanyang masamang ginawa. Hindi rin siya maliligtas sa banal na ginawa niya. Hindi siya maliligtas sa mabuti niyang ginawa. So hindi rin siya mapupunta sa impyerno dahil masama yung kanyang ginawa. So papaano 'yun? Ang tao ay mapapahamak dahil hindi niya tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Tayo ay maliligtas dahil tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Ganun po 'yun mga kapatid. Kaya sabi nila, ay ang bakla ba mapupunta sa impyerno? Wala sa kasirian, hindi ang kasarian o hindi ang pakiramdam mo sa kasarian mo ang magpapahamak sa'yo. No? Babae man o lalaki o bakla, tomboy. Hindi dahil siya'y bakla o hindi dahil siya'y tomboy kaya siya mapupunta sa impyerno. Mapupunta siya sa impyerno ang isang tao dahil hindi niya pinili si Kristo. So ganun yun. Kung pinili ng isang tao si Kristo,
ang kanyang mga gawa ay mabubuti. Mati-change tayo kapag pinili natin si Kristo kasi susundan natin si Jesus at tutulungan niya tayong baguhin. So ganyan po yun mga kapatid. Kaya kapag may nagtanong sa inyo, ang bakla ba may kaligtasan o wala? No, hindi sa kanyang pagkabakla siya hindi maliligtas, kundi dahil hindi niya tinanggap si Jesus. Ngayon ang tanong, tinanggap mo ba si Jesus? Aralin natin, di ba? Hindi yung i-judge mo ang isang LGBT o ang mga LGBTQ na ay wala kayong kaligtasan kasi ganyan kayo. Hindi dahil sa kanilang ganun dahil sila'y mapapahama, kundi hindi nila tinanggap si Jesus. Kung tanggapin nila si Jesus, sila'y unti-unti babaguhin ng Panginoon. Yan, kapag nag-surrender sa ating Panginoong Jesus. Kaya huwag nating i-judge kasi yung mabuting gawa naman natin hindi makapagliligtas sa atin. Kaya tayo may mabuting gawa dahil dahil tinanggap natin si Jesus Christ. Unti-unti natin binabago ang ating sarili. Yan, unti-unti tayong namomold mga kapatid. Yan yung sinasabing katwiran ni Jesus Christ. Napakasamang tumayo sa harapan ng Diyos. Oh, napakasamang tumayo sa harapan ng Diyos na daramtan ng makasalanang balabal. Ayun pala. Masamang tumayo sa Panginoon na ang balabal mo ay masama, na ang kanyang mga mata ay binabasa ang bawat sikreto ng ating mga buhay. Ngunit sa pamamagitan ng bisa ng sakripisyo ni Kristo, makatatayo tayo sa harapan ng Diyos na sakdal at walang bahid na ang ating mga kasalanan ay natubos at pinatawad. Biruin mo yung mga sekretong ng ating pong mga buhay. Di ba? Tayo ang mahiya sa Panginoon. May mga sekreto tayong kasalanan sa Panginoong Diyos. Nakakahiyang humarap sa kanyang sa harapan ng Panginoon. Di ba? Alam naman natin, lahat tayo may sikretong kasalanan eh. Di ba? Ba't nakakahiyang humarap sa Panginoon? Pero ang sabi po dito, tayo ay makakaharap ng sakdal, walang bakit at pagkakasala sa pamamagitan ng katwiran ng ating pong Panginoong Hesus. Yung pala yun, dinamitan tayo ng Panginoon ng puting damit, balabal. Nas if yung mga, di ba kapag nilinis mo ang isang, kaya nga yung mga commercial yung safeguard 99.9% mawawala daw yung germs. Ibig sabihin, may porsyento pang marumi. O yung mga ganung-ganung latak natin sa paghingi natin ng tawad. Pag dinamitan tayo ng katwiran ni Kristo, ay ito talaga 100% germs-free. Ayan. Walang pagbahid ng pagkakasala. Kaya nga, ipinangako pa sa aklat ng John, sinabi ng Panginoon sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tubiruin nyo, ano po yung ginagawa ng Panginoon dito? Magpapatawad siya sa ating mga kasalanan, lilinisin pa ang lahat ng ating kalikuan. Yung mga sabit-sabit ng pagkakasala ay aalisin pa ng Panginoon. Bakit? Ano yung katangian niya? Para maglinis at magpatawad ng ating mga kasalanan. Kasi ang Diyos ay tapat at banal. Yan. Ano nakakarating sa atin dito? Nawa ang bawat isa sa atin maging tapat at banal din sa ating pong Panginoong Diyos. Abay nakakahiya, no? Hindi tayo tapat, pero ang Diyos ay tapat sa atin. No? Ang kailangan lang natin lumapit sa Kanya. At sabi ng talata, ang lahat ng lumalapit sa Panginoon, hindi niya itataboy. 6:37 yan dyan. Ang tinubos na makasalanan na dinamitan ng balabal ng katwiran ni Kristo ay makatatayo sa presensya ng isang Diyos na namumuhi sa kasalanan. Biruin mo, no? Ang Diyos namumuhi sa kasalanan. Ang mata ng Panginoong Diyos ay X-ray, mga kapatid. Kita niya yung lahat ng ating pagkakasala. Sabi nga pagkakabanggit sa isang slide, di ba? Nabasa ng kasalanan ng kanyang mata. Alam niya yung kaibudura ng ating sikreto. Alam niya yung singaw ng ating pong mga buhay. Pero sabi dito, sa katwiran ni Kristo na tayo ay madamitan, yung lahat ng mga maling ginawa natin, malilinis, maalis yan. No, hindi lang yan basta tinakpan, mga kapatid, kundi inalis, nalinis ng dugo ng ating Panginoon at pinalitan ng katwiran ni Kristo dahil yung katwiran natin ay hindi naman. Kasi nga yung katwiran natin wala na, inalis na. Dahil ngayon ay kasalanan, di ba? Puro kasalanan yung katwiran natin eh. Hindi nga katwiran, kabaluktutan. Inalis na yun, wala na tayong katwiran. Ang katwiran natin ay kay Kristo Jesus. No? Na ginawang sakdal ng mga kabutihan ng tagapagligtas. Para bagang ating Panginoon dito yung judge sa ano eh.
O yung inspector di ba? Talagang walang makaliligtas sa kanya mahigpit. Pero pagka ang Panginoong Hesus ay nagbihis sa atin ng kanyang katwiran, pasado tayo mga kapatid, pasado tayo. Sabi pa dito, sa tanging sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ni Kristo, maaring maligtas ang makasalanan na katulad po natin. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi gawa ng likas, kundi paggawa ng Diyos sa mga isipan ng tao na ginawa sa kaluluwa ng banal na espiritu naghayag kay Kristo kung paanong inihahayag ni Kristo ang Ama. Yan. Ang kaligtasan mga kapatid sa kapanahunan natin ay inihahayag ng banal na espiritu ng ikatlong persona mga kapatid, no? Yung pong pagmamahalan ng tatlong persona nagpapatunay na ang pagmamahal ay hindi nag-e-exist kung ikaw ay mag-isa lang. Kailangan dalawa kayo na nagmamahal. Dalawa hanggang tatlo hanggang sa marami kayo. Yun nag-exist ang pagmamahal. Pero kung mag-isa ka lang, hindi yun pagmamahal. Selfish yun na pagmamahal. Kaya ang ating Panginoong Diyos ay nasumpungan sa tatlong persona sang-ayon sa banal na kasulatan na ipinapahayag sa atin ang kaligtasan. Ang kailangan lang po natin ay manampalataya sa pangalan ni Hesus Kristo, no, na siya'y namatay para sa atin. Yan po yung mga kapatid na dapat nating sampalatayanan. Ang pananampalataya ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Taglay ang nagpapawalang sala, nagpapabanal na kapangyarihan. Ito ay higit pa sa tinatawag na siyensya ng tao. Ito ang siyensya ng pangwalang hanggang katotohanan. Ano ang pinakamatinding science mga kapatid? Yung walang hanggang siyensya o walang hanggang science dito mga kapatid. Yung pinawalang sala, pinabanal ang isang makasalanan na katulad natin, 'di ba? Kaya may mga panglinis dahil sa mga experiment, 'di ba? Nawala yung germs kahit sa sakit natin, no, kanilang yung COVID the virus, kanilang kinuha yung virus at naggumawa sila ng mga gamot, no? Tapos tinest nila yung kung matutunaw ba yung virus o hindi. Yan yung science nila. Yan yung science ng tao. At nagawa naman nila na magkaroon ng gamot. Natunaw naman. Pero dito mga kapatid, yung science ng kaligtasan, yung makapal na pagkakasala mga kapatid, no? Adobe yan. Gaano ba kakapal yung kasalanan mo? Isang patak lang, tanggal ang isang katutak. Ayan, sabi ng Joy, isang patak lang ng dugo ng ating Panginoon. Yung makapal nating kasalanan, umimpis. Yan yung science na walang hanggan mga kapatid. Walang hanggan sapagkat yung epekto ng ating pong Panginoong Diyos ay magpakailanman. Yung commercial ng Joy, 100 plato sa isang patak daw. Pero yung isang patak ng Panginoon, infinite mga kapatid. Walang hanggan. Mabisa pa rin hanggang sa susunod ng mga henerasyon. Iyan ang ating Panginoong Diyos. Madalas na pandaya at nangliligaw ang siyensya ng tao. Oo naman. Ngunit ang makalangit na siyensyang ito ay hindi kailanman nangliligaw. Bakit? Ano ba ang siyensya ng tao? To see is to believe. Pero ang siyensya ng Panginoong Diyos, manampalataya ka kahit hindi mo nakita. Yung pagkamatay ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Napakapayak nito na kahit ang bata ay makakaunawa nito. Gayunman ang mga pinakamarurunong na mga tao ay hindi ito maipaliwanag. Hindi ito maipaliliwanag at hindi masusukat higit sa kanyang sabihin ng tao. Totoo naman, hindi talaga natin kayang i-measure ito. Hindi natin kayang maipaliwanag ito in details. Basta't masasabi natin, tayo niligtas ng Panginoon, nilinis ng Panginoon. But in detalye, paano nangyari yun? Hindi natin ma-detalye. Katulad na may katulad sa science na meron talaga silang formula. Hindi natin kayang lagyan ng formula yan, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng kaligtasan na yan. Yung miracle, mga kapatid. Sabi pa dito, gaano kalaki pag-ibig ang ipinakita ni Kristo sa atin na mga anak ng tao. Hindi lamang niya inalis ang tatak ng kasalanan, kundi kanyang nililinis at dinadalisay ang kaluluwa, ang buong pagkatao natin, na dinamitan ito ng kanyang sariling katuwiran na walang dungis
na hinabi sa sinulid ng langit. Parang nakikita ko dito mga kapatid na ikaw ay pinaliguan na, sinabon ng mabango, pinatuyo at dinamitan ng malinis. Alam niyo yun yung palaboy, merong vlog niyan eh. Yung palaboy na napakadumi, napakabaho. Kanyang dinala sa kanyang tahanan, pinaliguan niya, sinabon niya, talagang nilinis niya, dinamitan niya ng maayos. Ganyan po tayo mga kapatid, sobrang baho ng ating pagkakasala. Tayo ay madugis, pero nilinis tayo ng Panginoon at dinamitan ng sarili niyang katuwiran. Napakaganda. Hindi lamang niya inalis ang sumpa mula sa makasalanan, kundi dinala niya sila sa pakikipag-isa sa kanyang sarili na pinaniningning sa kanya ang maliwanag na sinag ng kanyang katuwiran. Ngayon, ganyan ang ating Panginoon. Hindi lang inalis yung sumpa ng kasalanan, kundi talagang pinalis tayo mga kapatid at itinabi tayo sa ating Panginoong Diyos na banal sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Yan. O kaya nga mga kapatid, sinasabi sa Romans chapter 4, mapalad. Mapapalad tayo mga kapatid na pinatawad sa ating masasamang mga gawa. Mapapalad, pag sinabing mapapalad, sa ibang translation yan ay masaya. Masaya tayo na pinatawad ng Panginoon. Mayroong kagalakan. Bakit? Iniligtas tayo ng Panginoon. We are not deserved. We do not deserve it. Di ba? Alam mo yung napakaganda yung sweet victory. Alam mo, talo ka na. Nanalo ka pa. Alam mo, wala ka ng pag-asa. Pero nanalo ka pa. Yun yung sweet victory. Di ba? Alam mong checkmate ka na. Pero nanalo ka pa. Nakabawi ka pa. So, ganyan yung pakiramdam mga kapatid. Yun yung nararamdaman ko. Talo ka na, nanalo pa sa pamamagitan ni Jesus. Alam mo yung dead end ka na, wala ka nang pupuntahan, pero sinagip ka ng Panginoon mula sa itaas. Grabe, grabing ano yun. Grabing kaligtasan yun mga kapatid. Grabing pagpapala yung galing sa Kanya. Kaya tayo, mga tao, no? Tayong mga tao, kinakailangan din naman na maging tapat tayo. Sampalatayanan natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito, mapapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Pero sawing palad naman ang mga taong ibibilang sa kanya yung pagkakasala. Mga kapatid, ayoko nung gusto ko nung ang aking kasalanan ay hindi ibilang sa akin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yan ang tunay na pagmamahal mga kapatid, infinite. Ay yung pagmamahal ngayon ng mga tao, lalo na ngayong February 14, oh, ang pagmamahal nila ay hanggang gabi lang. Oh, yung iba hanggang gabi lang. Ang pagmamahal nila ay hindi lasting, di ba? Marami amang naghihiwalay kahit matagal lang mag-asawa. Kahit sa celebrity, di ba? Kaya ganda, kaya yaman, pero naghihiwalay. Pero dito mga kapatid, ang tunay na pagmamahal ay masusumpungan natin sa Panginoon na ating po makikita yung kanyang pagmamahal ay walang hanggan, walang pinipili at walang itinatangi. Yan. Talagang serbisyong katotohanan lamang sa Panginoong Hesus. Diyan po ang makalangit na dako at patuloy po nating alalahanin ang ating po mga buhay. Naging tapat ang Diyos sa atin, tayo rin naman ay maging tapat sa ating pong tagapagligtas. Ayan. Salamat po sa inyong pakikinig at ngayon po ay tayo po ay dadako sa isang panalangin sa panguna ni Brother Melvin Belasano. Pasama po sa panalangin ang may mga karamdaman sa mga oras na ito, yung pong technician ng PNM ay o ng pag-aralan natin ay ating isama sa dalangin na siya ay gumaling agad na na-dengue po, no? Kaya hindi makapag-air agad ang PNM. At gayon din po ang mga kapatid natin. Yung layman pala dito sa Gimba, naghahanap ng 3 layman para po sa parating na pangangaral dyan po sa Santa Rosario. So, sama natin sa panalangin, makahanap tayo ng layman, mga kapatid. At yung gusto mag-layman, pwede rin. Na kahit wala experience, pwede rin. Ititrain po natin. Bawat araw para matuto siya mag-Bible study. So yun, salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. At ngayon po, tayo po ay makakapakinig ng isang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Pagkatapos nun ay closing prayer. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid.
Amen mga kapatid. The gift of a lifetime. Ayan na po. Yan ang katwiran na dapat nating isakabuhay yun. Maging Christ-like character tayo. Tanggapin natin si Jesus dahil yan ang gift of a lifetime. Ano? Hindi yan mawawala. Kailanman nandyan yung ating regalo na hihintay lang na damputin natin. Ano po? At tanggapin. At sana'y patuloy tayong maliwanagan sa araw-araw na ating pamumuhay. Ano? At gusto ko yung sinabi ng pastor sa huli, sweet victory, yung bang talo na nanalo pa. Napakasarap ng pakiramdam niyan. Ano? Napakasarap kasi naranasan ko yan. Talo na nanalo pa, yung bang nasa malubhakang kalagayan na para bang ikay talo na, pero makalipas ang 5 taon nasa winning side ka na. Ba, grabe, no? Praise the Lord, ano? Praise the Lord, nasa winning side na tayo. Sa mga panahon natin dapat tayo nasa winning side na, dahil ang buhay ng tao, ang edad ng tao ay puro pasulong mga kapatid, puro pasulong, hindi po patras yan. Tandaan natin na ang gulong ay gumugulong, ang sasakyan na gumugulong paandar, pag naubusan ng gasolina nag-i-stop din, ano? So ang buhay natin mag-i-stop yan one day. So dapat lumagay tayo sa winning side araw-araw. Kaya praise the Lord, ano po? Tayo naway tanggapin natin yung katwiran, righteousness na ibinigay sa atin. Sabi nga ni nawala ni Brother Romy Estrero, maswerte tayo kung tatanggapin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus Kristo doon sa sinabayubay sa krus ng dahil sa ating mga kasalanan. Pero kung hindi, sayang yung sakripisyo, no? Sayang yung sakripisyo ni Jesus doon. At tayo ay nauubos yung ating oras sa ating pagpapayaman. Ako, yan ang masakit, ano? Tandaan natin mga kapatid, mas maliit yung chance ng mga nagpapayaman na makarating sa langit. Nauubos yung oras nila. Kumbaga hindi na yung God first ang nasa kanila. Pero marami rin, mayroon din naman napakatapat na mayayaman, ano? Yun talaga, gusto natin yumaman, why not? Masarap mamuhay ng maginawa. Pero huwag sana natin kalilimutan God first, ano po, lalo na sa oras natin. Ang paglilingkod ay dapat na inuuna natin si Jesus. Happy birthday kay Sister Valentina Cordoba. Ay, happy birthday po. At hindi natin maipi-play yung kanyang birthday so wala yung picture niya, no? Pero happy birthday po kay Sister Valentina Cordoba. Sabi ni Pastor, nakalimutan niyang batiin na bang kasi nandiyan kanina, no? So, happy birthday po. Tama rin naman, no? Ang tunay na pag-ibig ay nasa John 3:16. Yan ang unconditional love talaga, no? Na talaga namang napakahirap pantayan. Pero kahit pa paano ay subukan natin na tanggapin si Kristo, ano po? Lahat ng kalooban niya ay gawin natin. Kung isipin natin, ito ay kalooban ng Diyos. Pag sinabing no, di ba natin ituloy, di ba? Pagka tayo mapapalayo sa Diyos, di ibig sabihin no, hindi niya kalooban yun dahil gusto niya mapalapit tayo sa Kanya para tayo maramtan ng Kanyang katwiran, di ba? Napakaganda, no? At naway tayong lahat na bless ang umaga na ito. Tandaan natin, ang ating karakter ay dapat na Christ-like character. Kahit pa paano magpupumili tayo magbago, kahit na alam natin na game over na, nanalo pa, ano? Matindi. Yes. So corner ka na pero nakalusot ka pa, parang gano'n, ano? So yan, happy birthday kay Sister Valentina Cordoba. Hindi ko na maisisingit yung kanyang picture sa birthday song, pero ipapanalangin natin si Sister Valentina Cordoba. At sino pa yung mga comment dito? Tingnan natin yung mga reflection ng mga kapatid. Mag-reflect kayo, ano po, para basahin natin. One time si Pastor babasa ng mga reflection nyo. Ayan na po bago siya mag-closing. Sige po, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na inyo ipinagkaloob sa amin. Salamat din po sa paalala na
kami bilang mga hindi karapat-dapat, kami pa rin ay inyong pinili at ibinigay sa amin ang lahat ng pagkakataon, ibinigay sa amin ang lahat ng pagmamahal, ibinigay na sa amin lahat ng aming pangangailangan. Ama, salamat sa inyong kabutihan, tunay ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, kami matitigas ang ulo. At pinipili namin sundin ang aming mga sarili kaysa sa inyong kalooban. Ngunit kami, Ama, ay nagsisisi, nais namin na kami magbago. Tulungan po ninyo kami na bigyan kami ng karunungan na palagi naming makita ang inyong nais para sa amin. Upang sa ganun, kami ay maging handa, sapat ang panahon sa paghahanda sa nalalapit ninyong pagdating, at kami rin naman ay makapasok diyan sa pinto ng kaharian po ninyo at hindi naghihintay lamang sa labas, pagkat kami ay tunay na inyong mga anak, naway maipakita namin ang aming karakter na kagaya po ng sa inyo, upang sa ganun ang mga anak na nasa labas ay makapasok sa inyong kaharian. Maraming salamat sa paggabay sa amin sa araw-araw. Tunay na ramdam namin ang inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang aming kapatid na Sister Valentina Cordoba. Salamat sa idinagdag niyong taon sa kanya, at salamat sa buong mga taon na nagdaan na sa inyong iningatan. Sa lahat ng mga blessings, salamat po, kalusugan, at higit sa lahat, salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay, sapagkat ito ay naging dahilan ko po siya maging matatag, mas malapit po sa inyo, at mas patuloy kayong nakikilala. Sa mga dalangin namin sa mga susunod na mga araw, mga linggo, buwan at mga taon, patuloy niyo po siyang patatagin sa kanyang pananampalataya. Patuloy na siya ay magliwanag sa kanyang nasasakupan, at naway ang kanyang pamilya inyong ingatan simula sa araw na ito patuloy, at sila ay pagkaloob niyo sa kanila malusog na pangatawan, kalusugan, at gayon din ng pamumuhay na maipakita nila sa kanilang mga nasasakupan na kayo bilang aming Panginoon Jesus na tagapagligtas ay aming pinupuri at sinasamba. So, sa ganon kami pagpalain ninyo ng karunungan na aming may babahagi ang inyong kabutihan sa iba. Maraming salamat po, at gayon din sa asama namin sa panalangin ang technical person ng pag-aralan natin ministry. Siya po ay may karamdaman na siya na-dengue. Siya po ay inyong hipuin, inyong mapagpagaling na kamay, makapanumbalik ang kanyang kalakasan, palakasin ang kanyang resistensya. Po sa ganoon ang kanilang ministry ay magpatuloy ng mahusay at makabalik sila sa kanilang gawain. Amin din sinasama sa panalangin ang paghahanap ng layman ng Gimba, at upang ang kanilang pangangaral ay mapadali, mas marami ang matuto, mas marami ang makinabang ng mga kaluluwa. Nawa mga kapatiran na gusto maging layman ay malaman ang pabalita na ito, at sila ay magkaroon ng pagkakataon doon sa Gimba. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang maparating na programa ng district, ng church, ng area. Ay kami po inyong bigyan ng karunungan, bigyan kami ng lakas na loob, bigyan kami ng pagkakataon na aming maisagawa ito ng mahusay at maraming makinabang. Higit sa lahat, kami bilang mga members ng district at ng area ay patuloy kaming magamit sa inyong gawain. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang likab, ang budget na kailangan sa likab sa kanila hinuhulugan lupa, na kung saan ay ito ay 6 na buwan na lamang para matapos. Naway patuloy niyo pong ipagkaloob ang pambayad dito buwan-buwan, upang sa ganon ang simbahan na ito ay maitayo at maging silungan ng pagsamba ng kapatiran na patuloy na nagtatapat at tiwala sa inyo. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang aming mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ang aming kalusugan ay aming dalangin sa inyo. Ang lahat ng aming gagawin ay maging karapat-dapat po sa inyo. Ingatan din kami sa maghapon, eleksyon ng mga kapahamakan. Kasama namin sa panalangin si Sister Ana Rospel Tolentino. Ang kanyang kalusugan ay aming dalangin. Ano man ang kanyang kalagayan sa mga panahon na ito, patuloy niya po siyang hipuin. Patuloy niya po siyang pagpalain kasama ng kanyang buong pamilya. Kaya hindi naman ang good health sa mga anak ni Sister Medrin Peligro Kotao na sinahara in Cory.
At kasama na rin namin sa panalangin si Ate Milen at ang kanyang mga buong pamilya, si Sister Grace Cruz Encarnado ng De La Cruz. Kasama din namin sa panalangin ang mga Bible students ni na Ate Flor Herilla. Diyan sa mga family nila Tata Cesar at Heidi De Leon. Comfort ang patuloy namin dalangin kina Marta Mamaril sa pagkawala ng kanilang panganay na anak. Kaya din ng mga Bible students sa iba't ibang lugar dito sa amin na sakupan. Karunungan pong igawad sa kanila upang maunawaan nila ang katotohanan na inaalok sa kanilang kaligtasan ng Panginoong Yesus. At sila ay tumanggap din naman at makasama namin sa paghahanda sa lalapit ninyong pagdating. Kasama din po namin sa panalangin ang kalakasan at recovery ng ilang kapatiran. Sina Kuya Delphine Cao na siya na-stroke na siya po siya ay makarecover ng mabilis, makabalik sa kanyang mga gawain at makatulong sa kanyang pamilya, higit sa lahat sa mga bukirin na aming aanihin. Patuloy din namin sinasama sina Brother Jose Astrero, Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin ay kagalingan ng aming dalangin sa kanya. Sa pagpapatuloy, nais na namin isama patlagi patuloy sa ang anak ni Brother Resty Larete na si Baby Josiah, na siya ay may karamdaman na malubha sa mga pagkakataon na panahon na ito. Nais namin siyang hipuin na niyang pagpagaling na kamay upang siya ay makasama pa ng mga kanyang pamilya na lumaki, makilala kayo namin dakilang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangailangan. Dalangin din namin Sister Janet Salvado, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Pina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si Michael Turella, si Daniel, si Tatay ni Pastor at sa kanyang nanay, at kaya si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, na si Brother Arman Reyes, Renaldo Eusebio, si Ding Bautista, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, at ganyan din sina Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi. Patuloy namin nilalapit po sa inyo na alisin pain ang kanyang nararamdaman. Patuloy na siya ay hipuin ang pagpagaling na kamay. Ang kanyang ginagawang pagbabagong lifestyle, magkaroon ng malaking improvement sa kanyang kalusugan, at makita niya na kayo ang dakilang Diyos, dakilang manggagamot, at ang inyong walang hanggang pag-ibig ang kanyang madama. At gayon din, tulungan din siya na kanyang mga pang-araw-araw na pamumuhay ay siya ay patuloy na mas mapalapit po sa inyo at ang kanyang pamilya. Kasama din namin sina Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, kasama na rin si Veronica, na siya ay patuloy niyong samahan sa kanyang muting pagkabata. Siya ay maging mabuting bata na nakikilala po kayo, maging mapagbigay sa kapwa, at higit sa lahat ay makasama niya kayo sa kanyang paglaki, makilala niya ang inyong kabutihan, at higit sa lahat may bahagi din naman ito sa kanyang mga kalaro. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Rebecca Francisco, Precious Cabasog, si Precious Jorquina, Arif C, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito ay nais namin ilapit patuloy sa inyo. Ang marami sa kanila sa amin ang may maluba pa rin kalagayan, ngunit kami patuloy na titiwala sa inyo. Dahil sa inyo ay patuloy na laging may pag-asa, at laging kayo ang dakilang Diyos sa pagpagbigay, mapag-ibigin at matulungin. At alam namin hindi nyo kami pabayaan, at alam namin na kayo ang marunong sa lahat. Alam nyo ang pinaka-the best para sa amin. Nawa ito yung pagkalob sa amin at hindi ang aming kagustuhan. Patawad po sa amin nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.